Ayon sa mga archaeologist, isang aklat na isinulat 5,000 taon na ang nakalipas ang muling natagpuan sa Egypt. Ngunit hindi ito ordinaryong record sapagkat sinasabing naglalaman ito ng mga warning tungkol sa buhay at kamatayan ng tao. Kung tama ang mga nakasulat dito, maaaring ito ang isa sa pinaka-nakakatakot na mensahe mula sa kasaysayan. Ano nga ba ang sikreto sa loob ng lumang pahina? Kaya tara, samahan mo akong tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng mga contents nito. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon, simulan na natin. Sa kasaysayan ng Bible, may iilang tao na namuhay ng kakaiba at naiwan sa alaala ng marami. Isa sa kanila si Enoch. Ang kanyang kwento ay kakaiba dahil hindi siya namatay sa normal na paraan tulad ng ibang tao. Sa halip isinulat na siya ay kinuha ng Diyos, isang pangyayaring halos walang katulad sa buong Holy Scripture. Sa dami ng mga pangalan sa Old Testament, kakaunti lamang ang binigyan ng ganitong uri ng pagtatapos. At isa si Enoch sa natatanging iyon. Si Enoch ay mula sa lahi ni Adan. Siya ay anak ni Jared. At sa kanyang pamilya ipinanganak si Methuselah, ang taong umabot ng pinakamatagal na buhay sa Bible. Si Enoch ay namuhay ng 365 taon sa lupa. At sa panahong iyon nagkaroon din siya ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Ngunit ang kakaiba sa kanya, matapos ang panahong ito, hindi siya binawian ng buhay sa karaniwang paraan. Bagkus, malinaw na sinabi sa kasulatan na siya ay kasama ng Diyos at pagkatapos ay biglang nawala dahil kinuha siya ng Panginoon. Ayon sa record, si Enoch ay namuhay ng tapat at buong puso sa Diyos. Hindi binanggit ang mga detalye kung paano siya naglingkod, anong mga himala ang kanyang ginawa o anong mga tagumpay ang kanyang naabot. Ngunit malinaw ang buod, siya ay lumakad kasama ng Diyos. Ibig sabihin ang kanyang buhay ay puno ng pagkakaayon sa kalooban ng Panginoon. Sa kabila ng kasamaan, karahasan at kasalanang laganap sa kanyang panahon, nanindigan si Enoch at piniling manatiling tapat. Maging ang kanyang pangalan ay may dalang kahulugan. Ang pangalang Enoch ay mula sa salitang Hebreo na maaring isalin bilang itinalaga o sinanay. Kung kaya't ang kanyang pangalan mismo ay sumasalamin sa isang buhay na nakalaan para sa Diyos. Hindi lamang ito basta identity, kundi paalala ng kanyang misyon at layunin habang siya ay nabubuhay. Karaniwang lahat ng tao sa Old Testament ay may record ng kanilang pagkamatay. Ngunit kay Enoch, ibang-iba ang nakasulat. Hindi siya namatay bagkus kinuha siya ng Diyos. Ito ay nagpapahiwatig na marahil siya ay direktang inakyat sa kaharian ng langit habang siya ay buhay pa. Maraming iskolar at guro ng pananampalataya ang nag-isip kung bakit siya binigyan ng ganoong kapalaran. Ang ilan ay naniniwala na ito ay reward dahil sa kanyang hindi matitinag na pananampalataya at pagsunod. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay tanda ng kakaibang ugnayan niya sa Diyos na lampas sa karaniwang tao. Subalit hindi madaling mamuhay sa panahon ni Enoch. Sa kanyang panahon laganap ang kasalanan at paglayo sa Diyos. Ngunit sa kabila nito si Enoch ay namuhay ng may kabanalan. Siya ay naging halimbawa ng isang taong pinili ang tama kahit ang karamihan ay mali ang ginagawa. Dahil dito, naniniwala ang marami na siya ay kinuha ng Diyos upang hindi na maranasan ang kasamaan at kaparusahan na darating. Ang kwento ni Enoch ay paalala na ang tunay na reward ay hindi palaging nakikita sa haba ng buhay o sa mga bagay na ating nakamtan sa lupa. Sa halip ang pinakamahalagang bagay ay ang relasyon at paglakad kasama ng Diyos. Sa kabila ng maikling record tungkol sa kanya, 3 paragraph lamang ang nakalaan sa Old Testament, itinuring pa rin siyang kapantay ng iba pang dakilang tauhan gaya ni Noah, Abraham at Moses. Hanggang ngayon nananatiling palaisipan ang kanyang kwento. Paano eksaktong kinuha ng Diyos si Enoch? Ano ang naramdaman niya sa sandaling iyon? At bakit siya lang bukod pa kay Elijah ang nakaranas ng ganoong klaseng pagtatapos? Ang Bible ay tahimik tungkol sa mga detalyeng ito. Ngunit ang katahimikan mismo ay nag-iiwan ng mas malalim na hiwaga at nagtutulak sa atin na magtanong at magnilay. Sa huli, ang buhay ni Enoch ay isang makapangyarihang paalala. Hindi mahalaga kung gaano karami ang nasulat tungkol sa iyo o kung gaano kahaba ang iyong naging buhay. Ang tunay na halaga ay kung paano ka lumakad kasama ng Diyos araw-araw. Ang kanyang misteryosong pag-alis mula sa mundong ito ay nagsisilbing inspirasyon na may mas mataas na reward ang isang pusong tapat at handang sumunod sa kanya. May isang lumang aklat na natuklasan sa Egypt na sinasabing isinulat mahigit 5,000 taon na ang nakararaan. Ang laman nito ay hindi lamang kwento kundi mga pahayag
na tila naglalantad ng nakakikilabot na katotohanan tungkol sa tao at sa kanyang ugnayan sa Diyos. Ang tinutukoy na aklat ay ang tinatawag na Aklat ni Enoch, isang sulatin na hindi isinama sa karaniwang Holy Scripture, ngunit patuloy na pinag-aaralan ng mga scholars at religious leaders. Ayon sa nakasulat, si Enoch ay hindi ordinaryong tao. Siya ay masigasig na tagasunod ng Diyos at kakaiba ang kanyang relasyon sa may kapal kumpara sa ibang mga tribo. Sa aklat isinalaysay na bago siya umakyat sa langit, tinipon niya ang mga tao at nagturo ng pamumuhay na puno ng pananampalataya, pagpapakumbaba, katotohanan at pag-asa. Sinasabing mahigit 2,000 tao ang nakakita sa kanya habang siya ay umakyat sa langit nang nabubuhay pa. Dahil dito itinuring siya ng marami bilang muka ng kaluwalhatian ng Diyos. At sa panahong iyon siya ang pinakapinapahalagahan at pinakamamahal ng Panginoon. Samantala, sa isa pang bahagi ng kaniyang kwento, ikinuwento ang tungkol sa paghahanda para sa baha na darating. Si Enoch at ang kaniyang mga kapatid ay nagtayo ng isang altar para mag-alay ng sakripisyo. Habang sila ay nagsasagawa ng pag-aayuno at pagdarasal, sinasabing biglang lumindol ang altar at isang kutsilyo ang napunta sa kaniyang kamay. Ipinagpatuloy ng kaniyang anak na si Methuselah ang ganitong kaugalian ng pagsasakripisyo at ito rin ang ginamit ng ilan pang mga propeta sa Old Testament. Pagkatapos nito, nagkaroon ng pangitain si Methuselah tungkol sa isang malaking baha na ipapadala ng Diyos. Ang panaginip na ito ay itinuturing na hudyat ng nalalapit na kaparusahan para sa mga tao. Kaugnay pa nito, isa sa pinakamisteryosong bahagi ng aklat ay ang tungkol sa asawa ni Methuselah na si Sapim. Sa kabila ng kaniyang katandaan, siya ay nagdalang tao sa paraang tinuring na banal. Ngunit dahil sa pagdududa at galit ng kanyang asawa, namatay siya sa kaniyang paanan. Gayunpaman ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan ay hindi namatay. Nang ilibing siya ng palihim na tagpuan sa puntod ang bata na buo ang anyo, nakabihis at may kakaibang liwanag. Pinangalanan ng sanggol na Melkisedek at inilarawan siyang tanda ng muling pagpapanibago ng banal na linya ng mga pari. Pagkatapos ng 40 araw, dumating ang anghel na si Michael at dinala ang bata sa langit ayon sa utos ng Diyos. Sa mga sulatin tinukoy si Melkisedek bilang anak ng Diyos at itinalaga siyang maging tagapagpatuloy ng sagradong tungkulin. Dahil sa pagkawala ng bata, lubhang nalungkot si Methuselah. Naging malinaw sa kanya na wala ng preacher na magtutuwid sa landas ng mga tao. At dahil sa patuloy na paglayo ng sangkatauhan sa kalooban ng Diyos, naging hindi na maiiwasan ang pagtatayo ng arch na kalaunan ay isinakatuparan ni Noe. Maraming scholars ang naniniwala na higit pa sa pagiging propeta si Enoch. Ayon sa kanila, siya ang unang nakatuklas ng art of writing at ang nagbigay daan sa paggamit ng wika sa pamamagitan ng nakasulat na salita. Marami sa mga sinaunang dokumento na hindi pa natutumbasan ng translation ngayon ay maaring mula pa sa kanyang panahon. May ilang akdang iniuugnay sa kanya tulad ng Heotrabati, Seph-Alot, Seph-Hanok at Hay-Hanok, mga bahagi ng tinatawag na Seph-Hayasha na bumubuo sa 4 na bahagi ng aklat ni Enoch. Noong una itong natuklasan, maraming mga manunulat ang humanga at nagbigay pansin dito. Ang sabi, dala nito ang isang warning ukol sa kalagayan ng tao at sa hinaharap. Matapos ang mahabang pag-aaral at pagsasalin, lumitaw ang ideya na ang mga salita ni Enoch ay maaring may kinalaman sa mga mangyayari pa lamang. Para sa karamihan ng Kristiyano, si Elijah ang tanging propetang umakyat sa langit nang hindi dumaan sa kamatayan at si Jesus ang nagtagumpay laban sa kamatayan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Ngunit ayon sa mga nakasulat tungkol kay Enoch, siya mismo ay hindi namatay, kundi tuluyang tinanggap ng Diyos sa kaluwalhatian. Ang paniniwalang ito ay nagbigay ng kakaibang pananaw na umabot sa iba't ibang henerasyon. Para sa ilan ito ay patunay na may mga selected persons na tunay na minamahal ng Diyos at binibigyan ng espesyal na kapalaran. Para naman sa iba, ito ay paalala na ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay may reward na lampas pa sa kamatayan. Dagdag pa rito, isa sa pinaka-pinagdedebatehang aklat sa kasaysayan ng relihiyon ay ang aklat ni Enoch. Binubuo ito ng 5 pangunahing bahagi. Ang Book of Watchers, ang Parables of Enoch, ang Book of Luminaries o tinatawag ding Astronomical Book, ang Book of Dreams, at ang Epistle of Enoch. Sa loob ng mga akdang ito, inilalarawan ang mga pangitain, prophecy, at katuruan na ayon sa paniniwala ay nagmula mismo sa Diyos. Ngunit simula pa lamang, naging mainit na ang pagtatalo kung dapat ba talagang kilalanin ang aklat bilang bahagi ng Holy Scripture. Maraming dahilan kung bakit hindi agad tinanggap ng iba ang aklat. Una,
dahil sa kakaibang paraan ng pagsasalaysay nito. Puno ng mga imahe, symbolisms at matinding paglalarawan ng mga sulat kung kaya't madaling magdulot ng maling interpretasyon. May ilan na natakot na baka makaapekto ito sa tamang pag-unawa ng pananampalataya at mga turo ng Bible. Ang mga sinaunang pinuno ng simbahan ay nagdesisyon na hindi ito isama sa kanon ng banal na kasulatan dahil ayon sa kanila, baka ito ay makagulo lamang sa pananampalataya ng mga tao. Sa kabila ng pagtutol, ang bansang Ethiopia ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng aklat ni Enoch. Ang Ethiopian Orthodox Tewahedo Church ang isa sa mga nag-ingat ng mga manuscript sa kanilang lumang wika na Ge'ez. Ang kanilang simbahan ay isa sa pinakamalalaking denomination ng Kristyanism sa buong mundo na may mahigit 45 milyong members. Sa mga simbahan at monastery sa Ethiopia, makikita ang mga inscription at ancient copies ng mga aklat na itinuturing nilang sagrado, kabilang ang Book of Enoch at iba pang ancient manuscript. Matapos ipagbawal noong ika-2 siglo, halos nawala sa kasaysayan ng aklat. Ngunit isang traveler na nagngangalang James Bruce ang nakatagpo ng mga manuscript sa Ethiopia at dinala ito pabalik sa Europa. Mula rito nagsimula ang panibagong interes ng mga scholars. Ni-translate ni Richard Lawrence ang ilan sa mga manuscript upang maging mas madaling mabasa ng mga Europeans. Ayon sa mga eksperto, ang original na aklat ay isinulat sa Aramaic at Hebrew, habang ang kabuuan nito ay nakaligtas lamang sa translation sa Ge'ez. Nang matagpuan ang mga Dead Sea Scrolls, lumabas na may mga fragment ng Book of Enoch na nakasulat sa Aramaic at ito ay nagpapatunay sa tunay nitong sinaunang pinagmulan. Dahil dito mas lumawak ang pag-aaral ukol sa contents at kahalagahan ng aklat. Samantala, pinublish ni R.H. Charles ang pinakakilalang translation ng Book of Enoch. Nahati ito sa iba't ibang section tulad ng cosmology, theology, kasaysayan ng mga Israelites at ang 10 yugto ng kasaysayan. Ang kanyang gawa ang naging batayan ng maraming modern scholars at ito ang nagbigay ng malinaw na pagkakaayos ng mga akda ni Enoch. Para sa marami, ang Book of Enoch ay isa sa pinakamahalagang apocalyptic book na isinulat noong panahon ng ikalawang templo ng Judaism. Nagbibigay ito ng pananaw ukol sa mga bumagsak na anghel, sa morality ng tao at sa darating na judgment. Bagaman hindi ito tinanggap bilang bahagi ng Bible ng karamihan sa Christianism at Judaism, malaki pa rin ang impluwensya nito sa paghubog ng mga ideya ukol sa langit, impyerno at kaligtasan. Hanggang ngayon nananatiling palaisipan kung dapat bang kilalanin ng Book of Enoch bilang bahagi ng banal na kasulatan o bilang isang mahalagang kasaysayang panrelihiyon lamang. Para sa Ethiopian Orthodox Church, ito ay sagrado at bahagi ng kanilang pananampalataya. Ngunit para sa iba, ito ay isang aklat na dapat basahin ng may pag-iingat at malalim na pag-unawa. Ang tiyak lang ay nananatiling buhay ang interes ng maraming tao sa misteryo at mga turo na nakapaloob sa aklat ni Enoch at patuloy itong nagbibigay ng liwanag sa kasaysayan ng pananampalataya ng sangkatauhan. Gayun din naman sa aklat na ito lalo na sa unang bahagi na tinatawag na Book of the Watchers, ikinuwento kung paano siya tumanggap ng mga visions mula sa Diyos. Dito niya nakita ang hiwaga ng kalawakan, ang pag-ikot ng araw at buwan, ang mga bituin na sumusunod sa kanilang takdang landas, at ang mga panahon na dumarating ayon sa itinakdang oras. Sa simpleng salita, ipinakita kay Enoch ang kabuuan ng mundo, kung paano ito gumagalaw, at kung bakit may kaayusan sa lahat ng bagay. Ngunit hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay nanatili sa kanilang tungkulin. May mga anghel na inatasang magbantay sa tao, ngunit bumaba sila sa lupa dahil sa pagnanasa sa mga kababaihan. Pinili nilang kunin ng mga babae bilang asawa, bagay na lumabag sa batas ng Diyos. Tinawag sila ni Enoch na mga watchers. Nahati ang kanilang uri sa mabubuting tagapagbantay na nanatili sa kalooban ng Diyos at sa masasamang bumaligtad sa kanilang misyon. Mula sa pagsasama ng mga bumagsak na anghel at ng mga babae sa lupa, isinilang ang mga Nephilim o mga anak na higante at kakaibang creatures. Hindi sila katulad ng karaniwang tao. Sila ay malalakas, mararahas at nagdulot ng matinding kaguluhan sa buong daigdig. Ang kanilang presensya ay nagdala ng takot at pagkawasak sapagkat sinira nila ang kaayusan ng sangkatauhan. Bukod dito, ang mga bumagsak na anghel ay nagturo ng mga kaalaman na hindi pa dapat ibigay sa tao. Itinuro nila ang paggawa ng mga sandata, ang paggamit ng mga poisonous plant, pati na ang sorcery at mga gawaing naglalapit sa tao sa kasamaan. Dahil dito lalong lumala ang pagkahulog ng sangkatauhan sa maling landas. Nang makita ng Diyos ang paglaganap ng kasamaan,
Ipinadala niya ang mga archangels upang parusahan ang mga nagkasala. Ang mga fallen angels ay iginapos at ikinulong sa ilalim ng lupa sa mga lugar ng kadiliman bilang paghihintay sa Day of Judgment. Ang kanilang mga anak na higante naman ay hindi nakaligtas. Sila ay pinuksa at marami ang nalunod nang dumating ang malawak na pagbaha. Ito ay paalala na walang kasalanan ang makakatakas sa katarungan ng may kapal. Sa gitna ng lahat ng ito, si Enoch ay pinili ng Diyos upang maging saksi. Siya ang naging tagapamagitan sa pagitan ng mga anghel at ng tao. Inakyat siya sa langit upang ipakita ang iba't ibang antas ng kaharian, pati na ang mga lugar ng parusa. Ipinakita rin sa kanya ang mga lihim ng kalikasan at ang mga takdang araw ng kaparusahan. Sa kanyang mga sulat, nagbigay siya ng warning sa kanyang mga kapatid at inakay ang kanyang anak na si Metusela na manatili sa matuwid na daan. Ipinangaral niya ang kahalagahan ng pagsisisi sapagkat sa dulo, ang mga tumatalikod sa kasamaan lamang ang makakatanggap ng awa ng Diyos. Kaugnay din nito may bahagi sa aklat na tumutukoy sa isang imahe ng creature na inilarawan na parang kambing, isang figure na iniuugnay sa mga demonyo at masasamang espiritu. Ang ideya nito ay kahawig ng sinaunang ritual ng mga Israelites kung saan may kambing na pinapasa ng kasalanan ng buong bayan at pinalalaya sa wilderness. Ang pagbagsak ng kambing mula sa bundok ay naging tanda ng paglilinis at kapatawaran. Ganito rin ang pagkakapakita ng mga kwento sa mga watchers. Ang kanilang kasalanan ay naging pasanin ng buong mundo at ang kanilang pagbagsak ay naging aral ng pagsisisi at pagbabalik loob. Ang mga visions ni Enoch ay hindi lamang simpleng kwento tungkol sa mga anghel at higante. Ito ay paalala na ang kasamaan ay may pinagmulan at ang tao ay kailangang maging mapagmatyag laban dito. Sa dulo ng lahat, ang kabanalan at katapatan lamang ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Ang kanyang mga aral ay nagbibigay diin na may pag-asa para sa lahat ng nagsisisi at naninindigan sa tama. Sa kabilang banda, isa sa mga pinakakilalang phrase sa New Testament ay ang anak ng tao. Madalas itong gamitin ni Jesus at karaniwang iniisip ng marami na simpleng paraan ito ng pagtukoy niya sa kanyang pagiging ganap na tao. Subalit kung sisilipin natin ang mas sinaunang mga aklat gaya ng isinulat ni Enoch, lumalabas na may mas malalim at mas misteryosong kahulugan ang phrase na ito. Sa wikang Aramaik, ang salitang anak ng tao ay maaring tumukoy sa lahat ng tao sa pangkalahatan. Ngunit sa ilang selected passage ng Hebreo, mas tiyak ang gamit nito. Halimbawa, ginamit ito ni Propeta Ezekiel bilang pagtukoy sa kanyang sarili nang tawagin siya ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay pahiwatig na siya ay tao na ipinanganak ng babae, may kahinaan at hindi kapantay ng mga anghel na nilalang ng langit. Ang ganitong paggamit ay nagpapakita na ang phrase na ito ay tanda ng pagiging mortal at makatao. Pagdating kay Jesus, lalo na sa New Testament, ginamit niya ang katawagang ito hindi lang bilang tanda ng kanyang pagkatao, kundi bilang sagisag ng kanyang misyon. Siya ang ipinanganak upang makisama sa mga tao, maranasan ng sakit at hirap, at sa huli ay dumanas ng kamatayan. Ngunit higit pa roon, ipinapakita rin ng paggamit niya sa phrase na ito ang mas mataas na kahulugan, na bagamat siya ay tao, siya rin ay may banal na tungkulin para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa Book of Enoch, mas malinaw ang masalimuot na larawan tungkol sa anak ng tao. Ayon sa ilang bahagi ng isinulat niya, ang anak ng tao ay hindi lamang simpleng katawagan para sa tao, kundi isang creature na may banal na kapangyarihan at may espesyal na gampanin sa pagtatapos ng panahon. Inilarawan siya bilang judge na darating upang isakatuparan ng katarungan ng Diyos. Isinalaysay din ni Enoch na siya ay dinala sa ikalawang langit kung saan nakakita siya ng labis na kadiliman. Doon ay may mga anghel na nabilanggo, mga creatures na minsan ay tumalikod sa Diyos at sumunod sa kanilang pinuno. Ang mga ito ang tinatawag na mga fallen angels. Itinali sila at hinatulan ng walang katapusang kaparusahan. Ipinakita sa vision na ito na ang kasamaan, gaano man kalakas, ay hindi makakatakas sa hustisya ng Diyos. Sa ikalimang langit naman, nakilala ni Enoch ang iba pang mga creatures na dating bantay ng sangkatauhan ngunit lumabag sa kautusan. Tinawag silang watchers. Ang kanilang naging kaparusahan ay hindi pansamantala kundi walang hanggan. Sa ganitong paglalarawan, ipinakita ng Book of Enoch na ang anak ng tao ay magiging katuwang sa pagpapatupad ng huling paghuhukom laban sa mga rebelde. Bukod sa visions ng mga creatures, inilarawan din ni Enoch ang isang cosmic map ng kalangitan. Tinawag niya itong Heavenly Circle. Sa kanyang paglalarawan, may 7 antas o bilog na kahawig ng galaw ng mga planeta sa ating space. Ayon sa pagkakasunod, binanggit niya ang kruno na tumutukoy sa Saturn
ang Aphrodite na Venus, ang Aries na Mars, ang Zeus na Jupiter, at ang Hermes na Mercury. Ang ikapitong bilog naman ay ang lugar kung nasaan ang buwan. Para kay Enoch, ito ang mga dakilang liwanag na gumagalaw sa takdang landas ng kalangitan. Ngunit hindi lamang simpleng bituin at planeta ang nakita niya. Inilarawan din niya ang pagkakaiba ng tatlong uri ng space. Una ay ang perceived space o ang nakikitang espasyo na may anyo, sukat at hugis. Pangalawa ay ang conceived space na mas abstract at nakabatay sa isipan ng tao. At panghuli, ang space na may kakayahang makaapekto sa kasaysayan, lipunan at mismong sangkatauhan. Para kay Enoch, ang lahat ng ito ay umiiral at pinag-iisa ng puwersa ng Diyos. Sa kabuuan, ipinakita ng Book of Enoch na ang Son of Man ay hindi lamang patungkol sa pagiging tao ni Jesus o sa propeta gaya ni Ezekiel. Ito rin ay may dalang misteryo ng isang divine creature na haharap sa huling panahon upang maghatid ng katarungan at kaligtasan. Ang paggamit ng phrase na ito ay nagpapakita ng pagsasanib ng dalawang aspeto, ang pagiging ganap na tao at ang pagiging divine instrument ng Diyos. Kung titingnan natin mula sa pananaw ng mga ancient Jews, ang phrase na ito ay tanda ng pag-asa. Ipinapakita nito na darating ang isang creature mula sa Diyos na may kakayahang isakatuparan ng hustisya, tapusin ang kasamaan at maghatid ng bagong simula para sa kanyang bayan. At sa pananampalatayang Kristiyano, ang katuparan nito ay nakita sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Karagdagan pa, isa sa mga pinakakakaibang dokumento na natuklasan sa Egypt ay ang tinatawag na Book of the Two Ways. Sa tekstong ito, inilarawan kung paano dumaraan ang kaluluwa ng isang tao pagkatapos ng kamatayan. Ayon sa paniniwala ng mga ancient Egyptians, may dalawang landas na maaaring tahakin ng kaluluwa, isa sa lupa at isa naman sa tubig. Ngunit anuman ang piliin, kailangang harapin ng kaluluwa ang mga mabibigat na pagsubok, mga halimaw, naglalagablab na apoy, mga bantay na may sandata at mga tagapag-ingat ng lagusan patungo sa ilalim ng mundo. Ang lahat ng ito ay kailangan malampasan upang makarating sa piling ng Diyos ng kamatayan. Kung magtatagumpay ang kaluluwa, makakamtan nito ang immortality at makakapiling ng mga Diyos sa kabilang buhay. Samantala, muling nadiskubre ang tekstong ito sa isang libingan malapit sa Deir el-Bersha, isang lugar na nagsilbing pangunahing sementeryo noong Middle Kingdom of Egypt. Ang dokumento ay nakaukit sa kabaong ng isang babaeng nagngangalang Ankh. Mayroon ding ibang piraso na natagpuan at iniuugnay kay Pharaoh Mentuhotep noong mahigit 2,000 taon bago ang karaniwang panahon. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpatunay na mas matanda pa pala ang ilang bahagi ng aklat kumpara sa inakala noon. Bukod dito, nagkaroon pa ng iba pang mahalagang paghuhukay. Isang libingang tinatayang 43,000 taon na ang nakalipas ang natagpuan sa Saqqara, malapit sa Giza. Sa lugar na yun nadiskubre ang dozens ng estatwa. Ilan sa mga ito ay may kasamang mga mami na halos buo pa. Isa sa mga pinakakilalang nakalibing doon ay si Khnum-Jedef, isang inspektor ng mga opisyal at tagapamahala ng mga maharlika na nagsilbi ring pari sa piramid ni Unas. Mayroon ding malaking libingan na nakalaan kay Mary, isang matataas na tagapayo ng hari. Sa paligid ng mga libingan ay nakita rin ang mga remains ng ilang hindi pa nakikilalang tao, kabilang ang dalawang mag-asawa na hindi natukoy ang pangalan. Ang sementeryo ay nahati sa iba't ibang bahagi tulad ng northern part malapit sa pyramid ni Teti, western part ng pyramid ni Unas, at southern sector kung saan mas marami pang mahahalagang artifact ang nahukay. Subalit hindi lamang ito ang mahalagang discovery. Sa Saqqara Necropolis din, natagpuan ang templo ng Queen Naert, asawa ni King Teti ng ika-6 na dinastiya. Matagal na itong hindi alam ng mga scholars at sa pamamagitan lamang ng muling pagsuri sa mga sinaunang aklat ay nakumpirmang umiiral nga siya. Sa kanyang templo natagpuan ang 22 burial shaft na naglalaman ng higit sa 50 makukulay na kabaong, mga mami, figurine na tinatawag na ushabti, mga pots at mga kahoy na bangka. Tinatayang 3,000 taon na ang tanda ng mga wooden structures na iyon. Isa sa pinakamahalagang nadiskubre sa lugar na ito ay isang mahabang scroll. Ang scroll na ito ay bahagi ng Book of the Dead. Ipinapaliwanag dito kung paano maglalakbay ang isang kaluluwa patungo sa paradise pagkatapos ng kamatayan. Natukoy na ang scroll ay pag-aari ng isang taong nagngangalang Pefi dahil ilang figurine at kabaong na nakalibot sa libingan ay may parehong pangalan. Ang lahat ng ito ay inilaan upang paglingkuran si Queen Naert sa kabilang buhay. Dagdag pa rito, isa pang kakaibang record na lumitaw mula sa kasaysayan ng Egypt ay ang tinatawag na Thule Papyrus.
Nadiskubre ito ni Alberto Tulli, direktor ng Egyptian Vatican Museum. Ang dokumento ay naglalaman ng detalyado at misteryosong paglalarawan ng mga lumilipad na bilog na bagay sa kalangitan ng Lower Egypt noong panahon ni Pharaoh Thutmose. Inilarawan ang mga ito bilang mga headless discs na walang tunog ngunit naglalabas ng masangsang na amoy. Habang lumilipas ang mga araw, dumami raw ang mga ito at umakyat patungo sa araw. Hanggang ngayon nananatili itong isang palaisipan na nagbibigay ng kakaibang dimensyon sa kasaysayan ng mga Egyptians. Kung ihahambing naman sa buhay ni Enoch, makikita ang malaking pagkakaiba. Sa halip na dumaan sa mga hadlang ng kabilang buhay, si Enoch ay tuwirang kinuha ng Diyos nang hindi dumaan sa kamatayan. Siya ay kinilalang propeta at tagapagdala ng mensahe, nakaranas ng mga visions at binigyan ng pagkakataong makausap ang mga anghel. Ang kanyang mga isinulat ay nagbigay inspirasyon sa mga sumunod pang propeta at apostles at hanggang ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng mga mananampalataya. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na may ibang landas na mas mataas kaysa sa karaniwang kapalaran ng tao, isang buhay na itinaas mismo ng Diyos.